Sa gitna ng bayan ng San Roque, may isang maliit na plaza na nagsisilbing pahingahan ng mga tao. Mga batang naglalaro, mga magkasintahang nagkekwentuhan, at matatandang nagmamasid sa paglipas ng oras. Sa isang sulok ng plaza, sa ilalim ng punong akasya na tila kasing tanda na rin ng lugar, araw-araw makikita ang isang matandang lalaki. Payapa siyang nakaupo sa lumang bangkong kahoy. May hawak na kupas at halos mapunit na notebook. Siya si Lolo Faustino. Hindi na mabilang kung ilang taon nang naroon si Lolo Faustino. Para sa marami, tila isa na siyang bahagi ng tanawin. Parang poste o bato na laging nadaraanan ngunit hindi pinapansin. Ngunit sa kabila ng kanyang katahimikan, hindi siya ligtas sa mga matang mapangusga. Tuwing hapon, kapag nagsisimula ng dumagsa ang mga kabataan, palihim man o lantaran, siya'y pinagtatawanan. Kausap na naman niya yung notebook niya. Bulong ng isa, sabay halakhak nito. Baka naman nagsusulat ng walang kwentang bagay. Dagdag ng iba. May mga matatanda ring napapailing na lamang kapag siya'y nadaraanan. Ang ilan ay nagtataka kung bakit araw-araw ay ganoon ang ginagawa niya. Nakaupo, tahimik, tila ba may hinihintay na hindi dumarating. Sa isip ng karamihan, may sira raw ang pag-iisip ng matanda. Sino nga ba naman ang mag-aaksaya ng oras sa pagsusulat sa isang lumang notebook na wala namang nakakaalam kung ano ang nilalaman? Ngunit kung lalapitan mo si Lolo Faustino at kung pagmamasdan mo ng mabuti, may kakaiba sa kanyang anyo. Hindi ligaw ang kanyang mga mata. Sa halip, puno iyon ng alaala. Malalim, mabigat, at minsan ay tila may lungkot na pilit na itinatago. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig na sa edad. Ngunit maingat niyang hinahawakan ng notebook na para bang isa itong kayamanang hindi maaaring mawala. Tuwing bubuksan niya ang pahina, bahagya siyang ngumingiti. Minsan naman ay napapapikit. May mga sandaling tila may kausap siya, hindi ang mga tao sa paligid, kung hindi ang mga salitang nakaukit sa papel. Ang notebook na iyon ay hindi bastang lumang gamit. May mga mansya ng panahon. May mga pahinang halos mabura na ang tinta. Ngunit malinaw na mahalaga ito sa kanya. Sa bawat halakhak na naririnig niya, nananatiling tahimik si Lolo Faustino. Hindi siya gumaganti. Hindi rin siya nagpapaliwanag. Para sa kanya, sapat na ang pag-upuroon at ang paghawak sa notebook. Parang iyon na lamang ang ugnayan niya sa mundong unti-unti nang lumalayo sa kanya. Hindi alam ng mga tao sa plaza na ang matandang kanilang pinagtatawanan ay may dalang kwento. Isang kwentong nakatago sa pagitan ng mga pahina ng lumang notebook. Isang kwentong kapag nabuksan ay magpapabago sa paraan ng pagtingin nila sa kanya at sa kanilang mga sarili. Sa paglipas ng mga araw, lalong naging pamilyar sa mga tao sa plaza ang anyo ni Lolo Faustino. Ang kupas na polo, ang sombrerong tila ilang dekada ng suot, at ang lumang notebook na hindi kailanman inihihiwalay sa kanyang mga kamay. Ngunit kasabay ng pagiging pamilyar na yon, ay ang lalong pagkapal ng panghusga ng mga tao sa kanya. Pinakamalupit sa lahat ay ang grupo ng mga kabataan na pinamumunuan ni Ramon. Tuwing hapon, kapag tapos na ang klase at wala nang magawa, ginagawa nilang libangan ng panunuya sa matanda. May mga pagkakataong palihim lamang, mga bulungan, tawanan, at panggagaya sa kilos ni Lolo Faustino. Ngunit may mga araw ring lantaran sa pang-aasar. Hoy Lolo, ano na naman ang sinusulat mo dyan ha? Reseta? Sabi ni Ramon minsan, sabay hagikik ng kanyang mga kasama.
Hindi lumilingon si Lolo Faustino. Bahagya niya lamang hinigpitan ang hawak sa kanyang notebook. Tila ba pinipigilan ang sarili na masaktan. Para sa mga kabataan, ang kanyang katahimikan ay patunay na kahinaan. Na tama ang iniisip nila. Na siya'y kakaiba at walang saysay na pansinin. Maging ang ilang matatanda ay may kanya-kanyang opinyon. Sayang naman ang plaza. Ginagawa na lang tambayan ng may sira ang ulo. Wika ng isa habang dumaraan. Ang iba na may umiiling. Hindi sa galit, kung hindi sa pag-aakalang wala ng pag-asang magbago ang isang tulad niya. Sa gitna ng lahat ng iyon, may isang taong tahimik na nagmamasid. Si Rina. Madalas siyang dumaan sa plaza, pauwi galing sa trabaho. Palagi niyang napapansin si Lolo Faustino. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan pang pagtawanan ng isang matandang wala namang ginagawang masama. May mga pagkakataong nais niya itong lapitan, ngunit nauunahan siya ng takot at hiya. Isang hapon, naging mas mabigat ang pang-aasar. Tinadyakan ng isa sa barkada na Ramon ang dulo ng bangko kung saan nakaupo si Lolo Faustino. Dahilan upang halos mahulog ang notebook sa lupa. Napahinto ang oras para kay Rina. Akala niya'y magagalit ang matanda, sisigaw o mananaway. Ngunit hindi. Dahan-dahang pinulot ni Lolo Faustino ang notebook. Hinaplos ang cover na tila humihingi ng paumanhin. At pagkatapos ay muling naupo. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Walang galit sa kanyang mga mata. Tanging pagod at lungkot lang. Sa sandaling iyon, may kung anong kumurot sa puso ni Rina. Napagtanto niya na ang tunay na nakakabahala ay hindi ang katahimikan ng matanda, kung hindi ang ingay ng pangusga sa paligid. Napakadaling tumawa, napakadaling mangmaliit. Lalo na kung hindi mo alam ang kwento ng taong nasa harapan mo. Habang papalubog ang araw, ay unti-unting nauubos ang tao sa plaza. Ngunit nananatili pa rin doon si Lola Faustino. Sa mata ng bayan, isa pa rin siyang misteryo. Ngunit para kay Rina, nagsisimula na siyang maging isang tanong na kailangang sagutin. Hindi ng pangungutya, kung hindi ng pangunawa. Kinabukasan, muling tumaan si Rina sa plaza. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na lamang siya isang tahimik na nagmamasid. May kung anong nag-udyok sa kanyang mga paa na siya ay uminto. Marahil ay ang eksena kahapon. Ang katahimikan ni Lolo Faustino sa gitna ng pang-aasar na patuloy na gumugulo sa kanyang isip. Naroon pa rin ang matanda sa kanyang karaniwang pwesto. Sa ilalim ng punong akasya. Bukas ang lumang notebook at dahan-dahan niyang isinusulat ang tila ba mahalagang salita. Huminga ng malalim si Rina bago lumapit. Magandang araw po, Lolo. Mahina niyang bati. Napahinto ang kamay ni Lolo Faustino. Dahan-dahan siyang tumingala. Tila nagulat na may kumakausap sa kanya. Ilang sandali siyang hindi nagsalita. Waring sinusukat kung totoo nga bang may nagbibigay pansin sa kanya. Pagkatapos ay ngumiti siya. Isang ngiting banayad, ngunit puno ng pagod. Magandang araw sa iyo, Iha. Sagot niya. Paos ngunit malinaw. Umupo si Rina sa kabilang dulo ng bangko. May kaunting distansya bilang paggalang. Ilang segundo ang lumipas na tahimik, hanggang sa mapansin niya ang notebook. Kung okay lang po sa inyo, ano po ba ang sinusulat niyo dyan? Maingat niyang tanong. Hindi kaagad sumagot si Lolo Faustino. Isinara niya ang notebook at ipinatong sa kanyang kandungan. Hinaplos niya ang cover na tila ba isang matandang kaibigan. Maya-maya ay nagsalita na siya. Mga alaala, wika niya sa wakas. At mga pangarap na minsang nabuhay. Napakunot ang noon ni Rina.
Pangarap po? Oo, Iha. Tugon ng matanda. May mga pangarap na hindi natupad, pero hindi ibig sabihin ay wala silang saysay. Tumingin siya sa malayo, sa mga batang naglalaro sa plaza. Minsan, sapat na may natulungan ka sa daan. May kung anong init sa dibdib ni Rina sa mga salitang iyon. Hindi iyon ang sagot ng isang taong wala sa sarili. Sa halip, parang may lalim at bigat ang bawat pantig. May mga pangalan po ba dyan? Tanong niyang muli. Bahagyang ngumiti si Lolo Faustino. Marami, sabi niya. Pero may isang pangalan na paulit-ulit kong binabalik-balikan. Saglit siyang huminto bago bigkasin ng pangalang iyon. Ulysses. Hindi alam ni Rina kung bakit, ngunit tila may biglang bigat ang hangin sa paligid. Mahalaga po ba siya sa inyo? Mahinahon niyang tanong. Napakahalaga, sagot ng matanda. Dahil siya ang paalala na kahit ang isang simpleng desisyon ay kayang magbago ng buong buhay. Bago pa makapagtanong si Rina ng higit pa, tumayo si Lolo Faustino at isinara ng maayos ang kanyang notebook. Salamat sa pakikinig, Iha, wika niya. Matagal na rin noong may nagtanong ng walang panghusga. Habang papalayo ang matanda, nanatiling nakaupo si Rina sa bangko. Hawak ang mga salitang kanyang narinig. Sa unang pagkakataon, nakita niya si Lolo Faustino, hindi bilang isang misteryosong matanda, kung hindi bilang isang taong may kwentong pilit na ikinukubli ng katahimikan. At sa kanyang puso, alam niyang iyon pa lamang ang simula. Mula noong araw na kinausap ni Rina si Lolo Faustino, nagbago ang paraan ng kanyang pagdaan sa plaza. Hindi na siya bastang dumaraan na lamang. Araw-araw, sinisilip niya ang ilalim ng punong akasya at palaging naroon ang matanda. Tahimik, may hawak na notebook, ngunit ngayon ay may bahagyang ngiti tuwing nagtatagpo ang kanilang mga mata. Isang hapon, matapos ang ilang araw ng maikling pagbati at payapang katahimikan, muling naupo si Rina sa tabi niya. Walang kaba sa pagkakataong ito. Tanging pananabik na mas makilala ang lalaking tila ikinulong ng bayan sa maling akala. Lolo, marahang wika ni Rina. pwede po ba akong magtanong ulit? Tumango si Lolo Faustino sa kabinuksan ng notebook. Sa unang pagkakataon, hindi siya nagsulat. Sa halip, iniabot niya ito kay Rina. Basahin mo, Iha, sabi niya. Panahon na rin siguro. Maingat na tinanggap ni Rina ang notebook, para bang isang sagradong bagay. Sa unang pahina, may nakasulat sa nanginginig ngunit malinaw na sulat kamay. Ang buhay ay hindi nasusukat sa yaman, kung hindi sa mga buhay niyong nabigyan ng pag-asa. Habang nililipat niya ang mga pahina, nabasa niya ang mga kwento, mga pangalang hindi pamilyar, mga petsa, at mga pangyayaring puno ng sakripisyo. May tala patungkol sa isang batang muntikan ng tumigil sa pag-aaral dahil sa kahirapan. Isang ama na nawalan ng pag-asa, isang kabataang naligaw ng landas. At sa bawat kwento, may isang bagay na paulit-ulit. Si Lolo Faustino ang nandoon. Tahimik na tumutulong, walang hinihinging kapalit. Dati po ba kayong guro? Tanong ni Rina, halos pabulong. Ngumiti ang matanda. Hindi lang guro, sagot niya. Tagapakinig rin. Minsan, sapat na ang may handang makinig. Ikinuwento ni Lolo Faustino ang kanyang nakaraan. Kung papaano siyang nagturo sa malalayong lugar. Nagsulat ng mga aral na hindi na ipaskil sa pader ng paaralan, kung hindi sa puso ng mga estudyante. Ngunit dumating ang panahong kinailangan niyang piliin ng iba kaysa sa sarili.
Mga desisyong nagpalayo sa kanya sa pansin, sa pagkilala, at sa dating buhay. Bakit po kayo napunta rito? Tanong ni Rina. Dito ko iniwan ang karamihan sa kanila, sagot niya. At dito ko rin sila hinihintay. Sa mga huling pahina ng notebook, may mga sulat na tila mas bago. Isa rito ay may pamagat na, para kay Ulysses. Hindi ito binuksan ni Rina. Ngunit ramdam niyang mabigat ang laman nito. Hindi lahat ng kabutihan ay agad na napapansin, sabi ni Lolo Faustino, habang muling kinukuha ang notebook. Kung minsan, kailangan muna itong maliitin bago maunawaan. Habang papalubog ang araw, ibinalik ni Rina ang notebook, puno ng paghanga at hiya. Hiya sa bayang mabilis humusga, at paghanga sa matandang piniling manahimik kaysa ipagtanggol ang sarili. Sa sandaling iyon, malinaw kay Rina, ang lumang notebook ay hindi lamang tala ng nakaraan. Isa itong patunay na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi kailanman makikita sa ingay ng mundo, kung hindi sa mga lihim na kabutihang iniwan niya sa katahimikan. Isang umaga, may kakaibang sigla sa bayan ng San Roque. May mga sasakyang hindi karaniwang nakikita roon at may mga taong nagkukumpulan sa munisipyo. Balitang-balita na may darating na panauhing mahalaga. Isang kilalang personalidad na minsang nagmula sa kanilang bayan. Ang pangalan ay mabilis na kumalat sa mga usapan. Ulysses. Hindi ito pinansin ni Lolo Faustino. Tulad ng dati, naroon siya sa plaza, tahimik na nakaupo sa ilalim ng punong akasya. Hawak ang kanyang lumang notebook, ngunit sa pagkakataong iyon, may kakaibang kabog sa kanyang dibdib. Parang may matagal ng alaala na muling kumakatok. Samantala, sa gitna ng mga tao, bumaba mula sa itim na sasakyan si Ulysses. Maayos ang suot, tuwid ang tindig, at may matang puno ng determinasyon. Isa na siyang iginagalang na tao ngayon. Isang leader, isang taong pinakikinggan. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, may bahagi ng kanyang puso na nananatiling nakatali sa bayang ito. Habang naglalakad siya patungong plaza, bigla siyang napahinto. May nakita siyang pamilyar na anyo. Isang matandang lalaki sa lumang upuan. May hawak na notebook. Dahil doon, parang uminto ang mundo ni Ulysses. Hindi maaari, bulong niya sa sarili. Dahan-dahan siyang lumapit. Hindi alintana ang mga taong sumusunod sa kanya. Nang tumingala si Lolo Faustino, nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa sandaling iyon, naglaho ang agwat ng panahon. Lolo Faustino? Nanginginig na tinig ni Ulysses. Tumayo ang matanda, bahagyang napaatras, ngunit agad ring napangiti. Ulysses, tugon niya. Malaki ka na. Hindi napigilan ni Ulysses ang sarili. Lumapit siya at niyakap ang matanda. Isang yakap na puno ng pasasalamat at luha. Tahimik ang plaza. Ang mga taong minsang tumawa at nanlait ay ngayon ay naguguluhan at namamangha. Kung hindi dahil sa inyo, sabi ni Ulysses, wala ako rito ngayon. Naalala niya ang mga panahong siya isang batang halos sumuko na sa buhay noon. Walang pera, walang direksyon, at puno ng galit. Si Lolo Faustino ang nakinig sa kanya, ang nagbigay ng payo, at ang nagsakripisyo para makapagpatuloy siya sa pag-aaral. Lahat ng iyon ay nakatala sa lumang notebook, mga desisyong ginawa ng walang kapalit. Hindi ko po kayo nakakalimutan, at hindi ko po kayo makakalimutan, patuloy ni Ulysses. Araw-araw po, dala ko po ang mga aral ninyo sa akin noon. Sa gilid ng plaza, naroon si Ramon at ang kanyang mga barkada. Hindi makatingin ang mga ito.
Ang mga salitang binitawan nila noon ay tila bumalik ngayon sa kanilang mga tenga. Habang unti-unting nauunawaan ng bayan ang nangyayari, isang katotohanan ng malinaw. Ang matandang pinagtatawanan nila ay siyang naging dahilan ng tagumpay ng taong kanilang hinahangaan ngayon. At sa katahimikan ng plaza, muling bumukas ang lumang notebook, hindi na bilang lihim, kung hindi bilang patunay ng isang buhay na tahimik ngunit napakalaki ng naitulong. Hindi naglaon, kumalat sa buong bayan ng San Roque ang balita patungkol kay Lolo Faustino. Ang dating katahimikan ng plaza ay napalitan ng mga bulungan, hindi na panunuya, kung hindi pagtataka at pagsisisi. Ang matandang inakala nilang may sira sa pag-iisip ay siya palang tahimik na haligi ng maraming buhay na bumangon. Isang pampublikong pagtitipon ang ipinatawag sa plaza kinabukasan. Naroon ang mga opisyal ng bayan, ang mga guro, kabataan at matatanda. Lahat ay may iisang dahilan. Ang kilalanin ang lalaking matagal na nilang hindi pinapansin. Sa gitna ng entablado, naroon si Rafael, ang alkalde ng bayan, katabi si Ulysses. Maya-maya ay lumapit si Ulysses sa mikropono, halatang may bigat ang damdamin. Marami sa inyo ang hindi nakakaalam, panimula niya, na may utang na loob ako kay Lolo Faustino. Tumahimik ang mga tao. Noong ako'y isang batang muntikan ng mapariwara, siya ang umakay sa akin. Siya ang naniwala sa akin nang wala nang ibang naniniwala pa. Isa-isang binanggit ni Ulysses ang mga pahina ng notebook. Mga aral na nagligtas sa kanya. Mga gabing halos sumuko na siya, ngunit may isang matandang handang makinig. Binasa niya ang ilang linya, at sa bawat salita, parang may salaming ibinubukas sa harap ng bayan. Sa gilid ng plaza, nakaupo si Ramon. Ang tapang na dati niyang ipinagmamalaki ay napalitan ng hiya. Lumapit siya kasama ang kanyang mga barkada at pagkatapos ay humarap kay Lolo Faustino. Pasensya na po, nanginginig na wika ni Ramon. Hindi po namin alam. Ngumiti lang si Lolo Faustino. Hindi mapait, hindi mapanumbat. Ang hindi pag-alam ay hindi kasalanan, sabi niya. Pero ang patuloy na panghusga, yun ang kailangang itigil. May mga luha sa mga mata ng ilang matatanda. Ang mga salitang binitawan nila noon ay tila bumibigat sa kanilang mga konsensya. Sa unang pagkakataon, nakita nila si Lolo Faustino hindi bilang isang kakaibang nilalang, kung hindi bilang isang salamin ng kanilang pagkukulang bilang tao. Sa uli, inabot na Rafael ang isang plake kay Lolo Faustino bilang isang pagkilala. Ngunit umiling ang matanda. Hindi ko kailangan ng parangal, wika niya. Kung may hihilingin man ako, yun ay ang maging mabuti kayo sa bawat isa, lalo na sa mga hindi nyo kilala. Nagpalakpakan ng mga tao, hindi bilang pagdiriwang, kung hindi bilang pangako. Sa araw na yon, hindi lamang isang matanda ang pinarangalan. Isang buong bayan ang natutong yumuko at umamin sa sariling pagkukulang. At sa gitna ng plaza, sa ilalim ng punong akasya, tahimik na nakaupo si Lolo Faustino. Hawak pa rin ang kanyang lumang notebook. Ngunit ngayon, hindi na siya nag-iisa. Makalipas ang ilang linggo matapos ang pagtitipon sa plaza, unti-unting bumalik sa normal ang takbo ng buhay sa San Roque. May mga batang muling naglaro, may mga matatandang muling nagkikwentuhan, at may mga kabataang muling tumambay. Ngunit may isang bagay na kapansin-pansing nagbago. Ang ilalim ng punong akasya, ang lumang bangkong kahoy, ay madalas ng bakante. Hindi na araw-araw nakikita si Lolo Faustino. Sa una,
Inakala ng mga tao na baka nagkasakit lamang siya o nagpahinga. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, unti-unting pumasok ang isang katahimikang may kasamang pangungulila. Ang plaza ay naroon pa rin. Ngunit parang may kulang. Isang presensyang tahimik, ngunit nagbibigay buhay. Isang hapon, dumating si Rina sa plaza at may napansin siyang maliit na kahon na nakapatong sa bangko. Sa ibabaw nito ay ang lumang notebook, ang parehong notebook na minsang pinagtawanan, hinusgahan at hindi inunawa. May nakapatong na lihim sa ibabaw. Maingat niya itong binuksan. Para sa bayan ng San Roque, ang panimula. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay dumating na ang panahong kailangan ko nang magpaalam. Ang notebook na ito ay hindi akin. Ito ay para sa inyo. Sa bawat pahina, may aral na sanay magsilbing paalala. Huwag maliitin ang tahimik. Huwag husgahan ang hindi nyo kilala. At huwag ipagkait ang kabutihan dahil lamang sa itsura o sa estado ng buhay. Napaluha si Rina. Hindi malinaw kung saan nagpunta si Lolo Faustino o kung may babalikan pa ba siyang lugar. Ngunit malinaw ang iniwan niyang mensahe. Sa tulong ni Ulysses at Rafael, napagdesisyonan ng bayan na itayo ang isang maliit na silid-aklatan sa tabi ng plaza. Pinangalanan nila itong silid ng mga tahimik na kwento. Sa loob nito ay inilagay ang lumang notebook, nakapaloob sa salamin. Tuwing may bumibisita, binabasa nila ang ilang pahina. May mga kabataang tahimik na napapaisip. May mga matatandang napapaluha. At may mga taong unang beses lamang natutong tumingin sa kapwa nang may pangunawa. Si Rina, siya ang naging tagapag-ingat ng silid. Sa bawat batang pumapasok, ikinikwento niya ang patungkol sa isang matandang lalaki na piniling manahimik kesa ipagsigawan ng kabutihan. Isang lalaking tinuruan ng bayan na ang tunay na talino ay may kasamang kababaang loob at ang tunay na kabutihan ay hindi humihingi ng palakpak. Sa plaza sa San Roque, may isang karatulang nakapaskil malapit sa punong akasya. Nakasulat roon ang mga salitang hango sa notebook. Bawat taong nakakasalubong mo ay may dalang kwento. Maging mabuti. Dahil maaaring ikaw ang pahinang hinihintay nila. At bagamat wala na roon si Lolo Faustino, ang kanyang presensya ay nananatili. Sa bawat matang natutong umunawa, sa bawat pusong tumigil sa panghusga, at sa isang bayang minsang nagkamali, ngunit natutong magbago. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Huwag husgahan ng isang tao batay lamang sa kanyang itsura o anyo, katahimikan, o kung ano ang nakikita lamang sa pangibabaw. Bawat tao ay may dalang kwento, sugat at sakripisyong hindi kaagad nakikita ng mga mata. Ang tunay na kabutihan ay kadalasang tahimik, hindi humingi ng pansin o papuri, ngunit may kakayahang magbago ng buhay at magmulat ng isipan. Sa kwento ni Lolo Faustino, ipinapaalala sa atin na ang paggalang at malasakit ay hindi dapat piliin lamang para sa mga kilala o hinangaan, kung hindi ibinibigay sa lahat, sapagkat minsan, ang taong minamalit natin ang siya palang may pinakamalalim na aral na maiiwan sa ating mga puso.